Mahal kong kapatid, kamusta ka na at ang iyong mga sinusulat? Pasensya ka na at ngayon lang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Noong ika-6 ng Setyembre, ay dumating dito ang isang pultong ng mga Guardia Civil. Matagal na ang bulong-bulungan sa pagtutol nila mula pa nang magpetisyon tayo laban sa mga maling pamamalakad ng mga praile sa ating lupa. Pero walang sino man ang nag-akala na magkakaganito sa mahabang panahon ng kanilang pananahimik. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras para mag-impake at isanin ang mga bahay nila. Nang hindi pumayag sina Nanang at Tatang, ay sabi nila silang tinulak palabas.
Muntik nang sumubsob ang nanang sa lupa. Sandali lang, tatayo na ako. Tumayo ka, bilis! Tingnan mo na yung mga anak natin ang sisipag magbunot ng damo. Mana sa akin ng mga yan. Hindi, mana sa akin ng mga yan. Tingnan mo, oh. Itsura pa lang sa akin, ha. Ay, tayo tapos na ako. Mama kayo sa akin. Uy! Awakit na! Pilipistero! Wala kami ginagawa! Wag! Sa akin! Wag! Wala kami ginagawa! Ang mga walang yang praile na yan. Kasalanan ba kung nagawa ng mga magsasaka na magkaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Sila pa itong may kanang maningil ng buwis. Buti sana ay kung napupunta ang pera sa gobyerno at hindi sa mga nanlilimahid nilang mga simbahan. Nang araw na yun, kahit sa ang bahagi ng Kalamba ka magpunta, maririnig mo ang taghoy ng mga tao. Parang isang mahabang parada ng patay. Kahit ang mga bata na walang kamuang-muwang, kahit sila, makikita mo umiiyak. Bilis! Wala na tayong babalikan. Kinamkam na nila ang lahat. Ang ating bahay, ang ating lupa, lahat. Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa buong mundo ang ating hinahingi. At huwag kang mag-alala sa amin. Dahil sa kabila ng lahat, hindi kami nawawala ng loob. Ang iyong kapatid, Pasiano. Pepe, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan. Sa iyong mga sulat, humahanga ako sa katapangan mo. Ngunit, nalulungkot din ako dahil kitang-kita ko na talagang magkaiba na tayo at napakalayo natin sa isa't isa. Pinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles at kahit hindi ko siya gusto, ay nagsumamo ang aking ina na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa'yo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Nagmamahal, Lenore.
Nagbalik si Dr. Jose Rizal sa Brussels, Belgium noong Abril taong 1890 at nanatili siya sa tahanan ng mga Jacobi. Ang dahilan kung bakit nagbalik siya sa Belgium ay para tapusin niya ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ito ang pinakamagandang panahon para tapusin ang kanyang nobela. Mag-aapat na taon na nang simulan niyang isulat ang El Filibusterismo. Sadya nakapanginayang at di pa natatapos ang publikasyon ng El Filibusterismo. Para sa aking kaibigan, Ginoong Jose Basa. Nakakalungkot isipin na hindi na mauumpisahan ang publikasyon ng El Filibusterismo dahil sa kakulangan sa pera. Ako ay lumalapit sa iyo, aking kaibigan, para manghiram ng sapat na halaga para sa publikasyon ng El Filibusterismo. Nais kong mabasa na ng mga Pilipino ang aking ikalawang nobela at alam ko makikita at mababasa din ito ng mga praile. Tumugon nga si Jose Maria Basa sa hiling ni Rizal at tumulong din si Rodriguez Arias para sa publikasyon ng El Filibusterismo. Dahil sa matinding determinasyon na may printa ang kanyang nobela, si Rizal ay lumipat sa Ghent para makahanap ng mura na giimprinta. Sa Ghent ay nakilala niya ang isang Filipinong ininyero na si Jose Alejandrino. Nagkasundo ang dalawa na maghati sa isang kwarto upang makatipid. Alejandrino, bumili akong biskwit upang makatipid tayo. Sangayon ako dyan, amigo. Dapat tayong magtipid. O amigo, sana makatulong to sa publikasyon ng El Filibusterismo. Dahil pasasalamat ko sa iyo, Valentin. Sinisigurado ko, hindi mauwi sa walang ang publikasyon ng El Filibusterismo. Sige, wala nga naman. Pinadala ni Jose ang dalawang kopya ng El Filibusterismo sa kanyang kaibigan sa Hong Kong na sina Basa at Lopez. Hinalay ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang pangalawang nobela ay naglalaman ng kalupitan ng mga praile sa pagpapapatay sa Gumbursa. Ang pagdating ni Rizal sa Hong Kong. Amigo! Amigo! Maligayang pagdating niyo sa Hong Kong. Salamat, amigo. Dr. Marquez! Rizal! Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin.
Kinagagalak kong makasama ka, Rizal. Hangad kong marami kang matutunan bilang doktor sa mata. Tatang, nanang, at aking mga kapatid, magiging napakasaya ako pag ninayos niyo makasama ako dyan. Bigyan niyo lang ako ng pahintulot ng pumarian at agad akong pupunta dyan. Umaasa ako na papayag kayong umuwi na ako dyan dahil sobrang nangungulila ako sa inyo. Walang pagpayag na naganap. Sapat na ito upang maintindihan ni Rizal na tutol ang kanyang pamilya sa plano niyang pagbalik sa Pilipinas. At mas naintindihan niya nang mabasa niya ang sulat galing sa kanyang bayaw na si Antonio Lopez. Jose, masaya ako at isinangtabi mo muna ang plano mong pagbalik dito sa Pilipinas. Halos lahat kami dito ay tutol sa gusto mong magbalik. Tulad ng sinabi ko kay Tatang at Kuya Pasiano, na huwag kang hayaang magbalik muna dito para maiwasan ang iyong kapahamakan dahil marami naghihintay na panganib sa'yo sa pagbalik mo dito. At alam ko na alam mo din yun. Naniniwala ako na kapag nandyan ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mong hakbang para sa kalayaang inaasam ng Pilipinas. Nagmamahal, Antonio. Tatang! Kuya Pasiano! Kuya Bestre! Nasurpresa ako sa inyo ah! Nagpunta kami dito para hindi mo na maisipan na bumalik muna sa atin. Pepe, mukhang nangangayat yata. Kuya Bestre talaga. Lagi lang ang abala sa akin pagsusulat. O siya, tama na muna yan. At marami pa tayong dapat pag-usapan na higit na mas mahalaga. Haha, Kuya Pasiano talaga. Para si Tatang mo magsalita. Ate Maria, nandito na sina Tatang, Kuya Pasiano at Kuya Bestre. Salamat sa Diyos at tumaba ang Tatang at namumula pa ang kanyang pisngi. Tanda na magandang kalusugan. Masigla si Tatang, nabiwili siyang maglakad-lakad dito sa Hong Kong. Pakisabi sa nanang na gustong gusto ko na siyang makita para operahin ang kanyang mga mata. Nagmamahal, Jose. Ang pagdating ni na Doña Chudora, Lucia, Josefa at Trinidad sa Hong Kong. Nalubos ang aking kasiyahan nang dumating ang aking nanang at mga kapatid para makasama ako ngayong Pasko. Nanang, sa kabila ng pagtutol nyo na ako'y mga ibang bayad, ay hangad nyo pa rin na makatapos ako ng medisina para gamutin ang inyong mga mata. Hay nako, Pepe. Kung kalungkutan din lang naman ang aking makikita, ay ayoko nang makakita pang muli. Mas gugustuhin ko pang mabulag ng tuluyan. Alam nyo ba, Nanang, nakapunta na ako sa iba't ibang panig ng mundo at marami na akong nakita sa iba't ibang lugar. Gusto ko makita nyo rin ang mga nakita ko. Kahit hindi na, masyado na akong matanda para malibot pa ang buong mundo. Pero Nanang, dapat kayong gumaling dahil sige kayo, hindi nyo makikita ang kagwapuhan ko. Naku, Pepe. Siguro napakarami ng babae sa ibang basang pinaiyak mo, no? Josefa, hindi pinaiyak, kundi pinaligaya. Para sa aking pinakamamahal na kaibigan, Ginoong Blooming Tree, babalik na ako sa Pilipinas. Masyado na ako nabibigatan sa buhay ko dito. Kailangan kong ipakita na hindi ako natatakot mamatay sa pagbalik ko. Nakakatakot man,
ngunit kailangan ko magpakatatag. Marami na ring tao dito ang may ayaw sa akin at marami silang mga reklamo. Kung mamamatay man ako sa pagbabalik ko sa Pilipinas, kailangan ninyong manatiling buhay. Hindi ako natatakot mamatay dahil mas mabuti pang mamatay kaysa magbuhay ng miserable. Ipinagkatiwala ni Rizal ang dalawang sulat kay Dr. Marquez. Dr. Marquez! Rizal, Dr. Marquez, napakalaki ng pasasalamat ko sa iyo dahil marami akong natutunan tungkol sa medisina. Bago yan, may papakiusap sana ako. May papatago akong dalawang sulat. Isa para sa aking pamilya at isa para sa aking kababayan. Ngunit bago nyo po ibigay yan, sa oras na mamatay ako. sige, ako lang bahala dito. Sigurado ka na bang babalik ka? Bakit kailangan mo pa bumalik sa Pilipinas kung alam mo naman pala na mapapahamak ka? Dr. Marquez, di ako natatakot sa kamatayan. Mas natatakot ako na maghari ang Espanya sa Pilipinas nang wala akong ginagawa. Umalis sina Rizal at kanyang kapatid na si Lucia sa Hong Kong. Ito ang pangalawang pagbalik na Rizal sa Pilipinas. Ika-26 ng Hunyo, taong 1892. Dumating si Rizal at Lucia sa Pilipinas. Alas 12 ng tanghaling tapat nang dumating sina Rizal at Lucia. Ang mga opisyalis ng Espanya ay handa sa pagdating ni Rizal. Dahil dito, sina Rizal ay sinalubong ng mga kawal. Kasama dito ang mayor, kapitan, sergeant na nakabalat kayo bilang mga kawal. Nagpunta si Rizal sa Malacanang upang makipagkita kay Gobernador General Despujol. Naparito po ako upang makipagkita kay Gobernador General Despujol. Bumalik na lang po kayo ng alas 7 dahil kasalukuyang nasa pagpupulong pa ang Gobernador General. General, Maligayang pagbabalik, Rizal. maraming salamat po, Gobernador General. Naparito po ako upang idulog sa inyo ang pagpapatapon sa aking ama. Sige, ipapawalang bisa ang pagpapatapon sa iyong ama. Maraming salamat po. Tungkol naman po sa aking kapatid Hanggang dito mga na lang, bayaw. Rizal. Bumalik ka na lang sa ika-29 ng Hunyo para pag-usapan ng mga bagay na to. Binisita ni Rizal ang kanyang mga kapatid na babae. Ang pagbalik ni Rizal sa Malacanang. Gobernador General, inihiling ko pong ipagwalambisan niyo po ang pagpapatapon sa aking kapatid at mga bayaw. Sige, ipapawalang bisa ko na ang pagpapatapon sa iyong mga kapatid. Maraming salamat po, Gobernador General. Bago ka umalis, may gusto lang ako itanong sa'yo. Sige po, Gobernador General. Babalik ka pa ba ng Hong Kong? At ano ba ang motibo mo sa pagbabalik dito sa Pilipinas? Gobernador General, tila yata at masyadong personal lang iyong katanungan. Babalik ako sa Hong Kong pag natapos ko na ang mga dapat kong gawin dito sa atin dahil operahan ko pa ang aking ina. At ang motibo ko sa pagbabalik dito ay nais ko lamang makasama ang aking pamilya. Hindi ba pwedeng bumisita ako sa pinamamahal kong pamilya dahil matagal ako nawala? Sana nga, ayan ang talagang motibo mo. Ang pagpupulong sa bahay ni Doroteo Onjunco, La Liga Filipina. Nagbalik ako dito sa Pilipinas mga kasama
dahil narito ang larangan at wala sa ibang bansa. Inilapit ko sa inyo ngayon ang pagbuo ng La Liga Filipina. Ito ay isang samahan na sa palagay ko'y pinamabisang kasangkapan para tayo tuluyan ng lumaya. Sa samahang ito, tayo hindi lamang kasapi, kundi magkakapatid na nagdadamayan. Anumang suliranin at pasanin at kawalan ng katarungan, at higit sa lahat, layunin nating pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at komersyon. Kailangan yan. Ito ang una at pinakamainam na hakbang sa pangkat. Tama. Gawing matatag ang pundasyon ng tao, ang kanyang pamilya, at kapag matatag na tayong lahat, masatatag din nating may paglaban ng ating kalayaan. Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Dr. Rizal, sila po pala sila Pedro Serrano Lactao, Timoteo Paez, Teodora Plata, Deodato Arellano, Apolinario Mabini, at si... Dr. Jose Rizal! Ako nga pala si Andres Bonifacio, ang yung tagapaglingkod. At sila ang aking mga kasama. Sila Pancho, Carlito, at Reynoso. Ang pagpapahirap kay Pasiano. Teniente, kunin mo na si Pasiano. Susunod po. Pasiano. Kalimutan mo na ang iyong kapatid at iligtas ang iyong sarili. Ano ba ang mga ginawang kasalanan at krimen ng iyong kapatid na si Rizal? Matay na kayong lahat! Dalawang araw matapos sa pagpupulong. Makinig kayo. Magsagawa kayo ng pag-iimbestiga sa mga bahay na pinupuntahan ni Dr. Jose Rizal. Alamin nyo kung sino ang may-ari ng bahay na yon at kung anong ginagawa nila. Susunod po. Babalik kami sa Makalawa. Gobernador General, natukasan po namin na lahat ng bahay na pinupuntahan ni Dr. Jose Rizal ikaw may-ari ng mga masonry. Sa pag-alaman din po namin na nagtatagpo po sila ng palihim. Ano po ang balak ngayon? Ipamalita na simula ngayon ay kukumpisahin ng mga opisyalis ng gobernador ang lahat ng kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ang iba pang sinulat ni Rizal na may panahirang kaisipan laban sa mga praile. Rizal, tatanungin kita ulit. Ano bang motibo mo sa pagbabalik mo dito sa Pilipinas? Hindi makakabuti sa iyo ang maglilihim ka. Gobernador General, sinabi ko na sa iyo dati na naparito ako para sa aking pamilya at wala na akong dapat ipaglihim. Ipapaalam ko lang sa iyo na iniimbestigahan namin ang tinutuluyan mo at nakita mga libro at leaflets na naglalaman laban sa mga praile. Ito ang libro na may titulo ng Pobres Frailes. Hindi po sa akin ang mga iyan. Aminin mo na, dito mo tinago ang mga libro at sulatin. Hindi po talaga sa akin yan. Sa kapatid kong si Lucia na may-ari niyan. Hindi ka panipaniwala ang mga tinuri mong pahayag, Rizal. Ang pag-aresto kay Rizal sa Malacanang. Halika, aking pamangkin at Aide Ramon. Pinalulungkot ko, Dr. Jose Rizal. Inaaresto kita. Hinuli si Rizal at dinala sa Fort Santiago. Kinulong si Rizal kahit walang matibay na ebidensya at hindi nagsasagawa ng malalim na investigasyon ang Gobernador General. Si Rizal sa dapitan. Di patatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan habang hindi pa siya umaamin. Sa dapitan muna siya mamamalagi habang hindi pa tapos ang investigasyon sa kanya.
Kayo po ang bahala. At ipamalita mo sa lahat, ang sino mang hindi magsusumite ng mga libro at sulatin ni Dr. Rizal ay mapaparusahan. Susunod po, Gobernador General. Ang pagbisita ni Despuhol kay Rizal sa Fort Santiago. Rizal, Oh, Gobernador General, napadalo ka yata. lilipat ka muna sa Dapitan. Doon ka muna mamalagi habang hindi pa tapos ang imbitasyon sa'yo. Ang pagdating ni Rizal sa Dapitan. Ang unang pagtatagpo ni na Rizal at Ricardo Carnicero. Dr. Jose Rizal, ito nga pala si Ginoong Ricardo Carnicero. Ako nga pala si Ricardo Carnicero, ang commander ng politiko-militar. Dr. Rizal, ipagkakataon ka mamili kung saan mo gusto mamalagi. Sa bahay ko o sa bahay misyon ng mga Jesus? Mas magiging payapa ang kalooban ko kung sa bahay niyo ako manunuluyan. Dahil sa karisma ni Rizal, ay naging kapalagayan niya ng loob ang commander at sila ay naging magkaibigan. Ang pag-uulat ni Carnicero. Commander Carnicero, ano ang mga reforma na gusto ni Rizal para sa Pilipinas? At totoo bang pabor siya mapalis sa katungkulan ng mga praile? Mukhang hindi naman po ganun ang layunin niya. Dalawang bagay lang ang gusto ni Dr. Jose Rizal. Yun ay ang kalayaan ng reliyon at kalayaan ng tagapagpayan. Bumalik ka kada isang linggo para magulat sa akin. Nanang, kulang na kulang ang komunikasyon natin. Sobra ako nangungulila sa inyo at lagi kitang naiisip. Sumulat ako para ipaalam sa iyo na ayos lang ako dito. Na para lang ako nagbabakasyon. Wala na akong ibang iniisip kundi kayong pamilya ko at mga kalayaan ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako mananatili dito sa Dapitan. Ang inyong anak, Pepe. Nanalo si Rizal sa loto. Rizal, magandang balita sa'yo. Nanalo tayo sa loto. Ang numerong 9-7-3-6. Nanalo tayo ng 20,000 piso. Pagkatiyan natin tatlo ni Equilor. Swerte natin, Rizal. 6,000 at 200 na magpupunta sa'yo. Gandang balita nga yan. Salamat. Nanalo tayo. Grabe naman talaga. Mabuti at may pera na ako para bumili ng lupa para makalis na ako dito at makapagsimula ng bagong buhay. Ipapadala ko kay tatang ang 2,000 at ang matitira ay pagpagawa ko ng bahay ko. Nakalipat nga si Rizal sa kanyang lupa at nakaalis siya sa boder ni Carnicero. At siya'y naging guro sa mga ilang kabataan. Nagsimula sa 3 bata ang kanyang mga estudyante at naging 21 bata na ang kanyang tinuturuan ng di naglaon. Itinuro niya sa mga bata ang wikang Espanyol, Ingles, arithmetic at kung paano magtrabaho. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyalis, hindi sila dapat ang naghahari sa ating bayan. Sinakop tayo ng Espanya, paano? Bulag at bingi ang Espanya. Hindi niya naririnig ang ating mga daing. Hindi niya nakikita ang ating mga pagdarusa. Sa halip, ginagawa tayo mga tao-tauhan na talipin.
Sila ang naghahari sa atin. Tinatrato tayong parang pinakamababang hayop. Alam kong marami sa inyo ang natatakot, pero matakot din kayo para sa inyong mga pamilya. Huwag nating hintayin na pinatay na nila ang ating mga anak. Inabuso ang ating mga babae. Kinamkam na ang ating mga bukid at tinanggalan na tayo ng pagkatao at dignidad bago tayo kumilos. Tatahimik na ba tayo? Hindi! Handa na ba kayo lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Pepe, ikinalulungkot kong ibalita sa iyo na sumakabilang buhay na ang ating pinsan na si Leonor Rivera. Pumanaw siya na may bigat sa kanyang puso dahil sa mahabang panahon ng pakikisama niya sa lalaking hindi naman niya mahal. Nagdadalamhati ang ating mga kaanak dito, ang iyong kapatid sa Tornina. Si Ginoong George Taufer ay nabulag at nagpunta siya sa dapitan upang magpagamot kay Dr. Jose Rizal. Kasama ni George Taufer ang kanyang anak na si Josephine. Si Josephine Bracken ay isang 18 taong gulang na dalaga at pinanganak noong ika-3 ng Oktubre taong 1876. Nakaramdam agad ng pagmamahal sina Rizal at Josephine para sa isa't isa sa unang pagkikita. Maganda talaga. Hindi pinayagan ng Archbishop ng Cebu na magpakasal sina Rizal at Josephine. Kaya silang dalawa na lang mismo ang umarap sa Diyos at nagpakasal ng walang basbas ng pare. Nagbunga ang pagmamahalan nila Rizal at Josephine. Isang sanggol na lalaki, ngunit ipinanganak ito ni Josephine ng 8 buwan pa lamang. Kulang ito sa buwan, kung kaya't nabuhay lang ito ng 3 oras. Pinangalang Francisco ang bata, sunod sa pangalan ng ama ni Rizal. Si Don Antonio Maura ang namumuno sa ministeryo ay gumawa ng sarili niyang hakbang at sapilitang inalis si Despol sa posisyon at ipinalit si Federico Ocando bilang bagong gobernador general. At hindi rin nakaligtas si Ricardo Carnicero, pinalis din siya at pinalitan siya ni Juan Sigtes bilang commander ng buong lupain. Marami ang naging biglaang pagbabago sa gobyerno. Sila ay nagtatrayduran para sa posisyon. Ano kaya mangyayari kay Rizal? Ngayong nasa dapitan pa rin siya at walang kalayaan, itutuloy.